tinatawag nating Interpol, doon po nagkakaroon ng pagkakatalo. Di ba? So, hindi naman tayo humiwalay na sa Interpol. Bagkos, tayo po ay nagamit natin yan nung kay Tebes, nagamit natin yan kay Alice Guo, nagamit natin yan doon sa kapatid niya, si Sheila, at doon sa kay Cassie. Di ba? Nagamit natin yung mga bagay na yan. So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng kumawala kasi tayo ay member pa rin ng Interpol. Kahit na wala na yung ICC sa atin na jurisdiction, mga kababayan, dahil tayo ay part pa rin ng international community na tinatawag na Interpol, ay sigurado tayo ay magagamit pa rin. Sino ang pwedeng sabihin natin nakukuha kay Labato kung sakali? Siyempre yung local police natin, sila ang magsisilbi na kasi wala naman physical police ang Interpol. So yung mga kaanib, sila yung sasali, sila yung makikipagtulungan para hulihin itong mga ito. Oh, GP, kala ko ba wala na tayo, wala nang jurisdiction? Wala na nga po. Wala nang jurisdiction ng ICC. Pero yung jurisdiction o sabihin natin, yung pakikipagtulungan natin between dito nga po sa Interpol ay hindi po natin pwedeng ialis. So meron pa rin. Diba? Kahit pa paano mga kababayan, kahit paikot-ikotin, akala nila ligtas na sila. Hindi. Sabi nila, hindi kami papayag. Bakit yung binigay yung transcript? Kahit hindi naman kahit hindi naman kung tutuusin, yung pagbibigay ng transcript na yan, mga kababayan, ang mali nyo kasi, nagpa-imbestiga kayo. Kung hindi siguro kayo nagpa-imbestiga, wala silang makukuhang katibayan sa inyo, mahina. Ang problema, it really comes from the horse's mouth. Umamin under oath. Diba? O kaya nyo ba yun? O, hindi, tanong ni Rodolfo Cruz, sabi ni Bato noon, hindi siya takot sa ICC. It's a prank lang pala, kalbo. Tanggal angas mo ngayon, malapit na ang pasok ng ICC is coming to town. Actually, lalong lumakas ang loob ng ICC at ang katibayan nila because of that said hearing. Diba? Oh. The government is very consistent in declaring that ICC has no jurisdiction over us. So sana, although we are co-equal branch with of government with the executive, kung yun ang stand ng executive branch of government na hindi natin recognize, din sana yung legislative branch also will also follow the same line. That's my point only, ha. Hindi porke ako'y isa sa akusado doon sa ICC, gano'n ang aking stand. Pero tinitingnan ko. Magsisinungaling ka ba? Deny to death ka pa eh. My God. Naiintindihan naman namin. Grabe talaga ang takot mo dyan sa ICC. Oo, sinasabi mo na hindi dahil isa ka sa akusado. Oh, bakit? Ano pa bang nun? Pigil na pigil ka na papasukin ng ICC dito. Siyempre, pangalan nyo. Kayo talaga yung dun eh. Mga primary suspect eh. Diba? Pero sasabihin mo, hindi, wala akong pakialam dun kasi ako naman ay hindi porkit ako ay akusado. Ako na ay ganito nagsasalita. Ulul. Hindi totoo yan. Kaya mo, pigil na pigil at takot na takot ka sa ICC kasi alam ninyo, kayo ay mga masasabi natin, based on our opinion, based on my opinion, kayo talaga ay mga positive na gumawa ng mga bagay na hindi maganda. Diba? Sabi ko nga sa inyo, gumawa kayo ng sarili nyong hukay. Inilubog nyo ang sarili nyong mga paa, mga katawan, kasama na ang inyong ulo. Oh. Sabi ni Rose Ruby, pati ang jungle mo, makakalbo din sa loob ng kulungan. Sabi kasi niya, tayo ay hindi makikipagtulungan. Gayahin daw dapat, kung ang executive ay hindi makikipagtulungan,
dapat daw ang legislative ay hindi rin makikipagtulungan. Same stand daw dapat. Mga ka-GP Natics, di ba, ang linaw-linaw ng sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, we are not going to cooperate with them. But then again, mga kababayan, we are not going to stop them to enter the country, to get information, di ba? To get those victims. Mga kababayan, ibig sabihin nun, hindi lang pakikialaman, pero sa madaling sabi nun. Kasi hindi mo sila pipigilan na pumasok Oo, nasa tabi lang kami, hindi kami makikialam. Pero kayo ay pwedeng pumasok. So ibig sabihin, binigyan mo pa rin sila ng permission. So yung tinatawag nila na transcript, doon kasi sila takot na takot Parang sabi ko nga mukhang nabinggo kayo dito. Nagawan kayo ng paraan. Dahil kasi, masyado kayong magagaling. Ayan tuloy. Inimbestigahan nyo yung sarili ninyo. Ang ginawa nyo, hindi naman interpolation. Hindi naman investigation. Bagkus, yan ay tinatawag nating, maalaala mo kaya magpakailanman. Diba? Puro kwento. Puro tawag dito mga kababayan, build, binibuild nyo yung mga sarili ninyo. Sa pagbibuild nyo sa sarili nyo, ang kaya nga nandun si Panelo Hindi na makapagsalita si Panelo. Hindi niya mapigilan si Digong. Ayan tuloy. Lahat kayo napahamak. Dapat kasi hindi nyo pinagpentanil. Kaya, kaya kami naniniwala na ang Panginoon ay talagang hindi habang panahon pagbibigyan ang kasamaan ng tao. Darating ang panahon na tapos na talaga ang kasamaan at kadiliman. Kaya ngayon, magbabayad kayo sa lahat ng mga ginagawa nyo. From that point of view na dapat iisa lang yung ating line, ating stand as far as foreign policy is concerned. And we should take the cue from the President. Since sinabi ng President, being the chief architect of the foreign policy, sundin natin yung linya ng Pangulo. Sir, sabi naman po ni Senate President, hindi naman ang Senate ang magbibigay ng copy sa ICC. Ang Senate lang ay pwede mag-certify kung valid ang request. Isa-certify, sir, na true copy or true transcript yung sa Senate. Yun. Pero tanungin muna niya kung for what purpose is that certified true copy for? Di ba? For what purpose? Sinong naghingi at para saan? So dapat tanungin rin niya. Hindi lang porque mechanical. Hindi. Ito kasi nakikita ko dyan. Unang-una, di ba, Constitution, tinatawag ninyo. Protect the Constitution, tapos sinasabi nyo, Bill of Rights. Di ba? Ngayon, bakit kayo takot na takot doon na magbigay ng certification to certify the transcript that happened in Senate? Kasi ganito yan, mga kababayan. Halimbawa, ang legislative, hindi po nagbigay ng certification. Diba? With the certification, it includes all the documents that needed. Lahat-lahat. Kailangan i-double check yan. Para saan? Para sa ICC. Kasi kung hindi nila bibigyan ng certification to use against you and your cohorts, of course, mga kababayan, para saan pa? Papasok na naman tayo dito sa usaping konstitusyon. 'Di ba? Ang mga tao ng Pilipinas natin o mga kababayan natin, naghahanap sila ng tinatawag na justice. O sasabihin nila, justice pala hinahanap Bakit hindi natin pag-usapan dito? Ba't hindi nila kami kasuhan? Yan ang gusto nyo. Kasuhan dito sa Pilipinas kasi kayang-kaya yung paglaruan ng mga tao. Unang-una, pag kayo pinagbigyan, baka mamaya sa susunod, kayo pa maging bayani. Diba? Ang ICC hindi kailangan ng certified true copy. They verified information. Bob talaga.
Hindi, mga kababayan, iba pa rin talaga pag certified true copy yung makukuha nila. Ibig sabihin, yan ay legitimate document. Di ba? Iba kasi kung ito may hawak ka lang, transcript, nakuha mo lang via internet, at ito naman ay walang certification o walang nakalagay na certified true copy, hindi yan i-honor. Di ba? Hindi yan i-honor. So, kailangan ito ay certified true copy. Ang kinakatakot kasi dito nila, pag nagbigay ng certification, na certify ng Senate, ng Blue Ribbon Committee, na ito ay totoo, lahat dyan nang nakalagay ay pawang katotohanan, tapos talaga ang buto-buto ni Bato. Diba? Kaya rin maganda ang ICC, mga ka-JP. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag dito po, kaya pa rin nila magbayad, kaya pa rin nilang paglaruan ang batas. Diba? O sige, sabihin natin, magpapakulong sila ngayon. Makukulong sila kasi sabi nila, kasawan nyo kami. Nagkaroon ng kaso. Siyempre, pag nagkaroon ng kaso at dahil parehas yan ng sa ICC, ngayon, yung sa ICC, sila ay aatras. Dahil nga tumatakbo ang ating justice system dito. Pag nakulong ang mga ito, mag-aantay lang yan. Maniwala kayo na may makaupo na naman na mga kakampi nila. Pag nakaupo na to, mga kakampi nila, ay sigurado po na magkakaroon niya ng presidential pardon. Di ba? Yan naman talaga ang gusto nila eh. Makuha nila yung simpatya ng tao at pag nakabalik ang mga Duterte, kahit hindi Duterte, malay mo, meron silang kaaliado dyan. Bigyan na naman sila. Kagaya po ng ginawa kay Robin, di ba? Bibigyan ng presidential pardon. Ibibigay na naman ang immunity sa kanila. Sabihin natin, ibabalik lahat ng karapatan nila. Karapatang bumoto, karapatang iboto. Nako. Oh. Tama, Odi Lennon, pag dito mapaglalaroan nila ang batas. Diba? At sabi ko nga po sa inyo, ang gagawin ng mga yan, baka maging santo pa. Baka maging bayani pa mga hayop. My God. Sa dami ba naman nilang ululista ng mga trolls, na mga DDS vloggers, mga bayarang trolls, sigurado, mga kababayan, baka maging bayani pa yung mga hamag. Diba? Oh, cheche bureche, lahat naman tayo eh. Hindi tayo naniniwala dito. Although, ngayon sasabihin natin, compared to the last administration, mas tayo ngayon. Kaya lang, kung nakita po ninyo, ang lawak pa rin ng network nito ni Digong. Bakit? Doon pa lang sa Senado eh. Nakita ninyo kung sino-sino yung mga kakampi niya doon. Diba? Napakarami. Isa nga lang eh. Isang babae lang ang tumayo. Laban kay Digong. Laban kay Labato. Although nandun si Laila de Lima, pero we are talking about the senators. Diba? Isang babae, mga ka-GP. Lahat, the rest, puro pro Duterte. Tingnan nyo, pag nakapasok yung mga yan, hindi nila gagawa ng paraan para makalaya itong mga ito. Nako, maniwala kayo. Diba? Kaya ako, sa ginawa ni Tony Chis Escudero, pagsasalita na isi-certify nila, papayagan nila ibigay yung transcript. Sabihin naman natin na isi-certify lang nila yung transcript. Ganun pa rin yun eh, ang kalalabasan eh. Ibig sabihin, that is legitimate document that will gonna use or that will utilize para makasuhan ng todo itong sila Bato at hindi na basta-basta makawala. Kaya nga sabi ko, ang leadership nitong si Escudero, parang hinahangaan ko na ngayon. Kasi dati galit ako dyan eh. Hindi, siya totoo lang. Kasi nung panahon ng galit tayo kay Lenny, no? Siya, MC pa siya ni Lenny. Doon sa Sorsogon. Pagdating kay PBBM, poste lang ang pinagtataguan ni PBBM. Ang sakit sa balat talaga, itim na itim ako noon. Paano pa ako sila PBBM? Mas tirik na tirik yung araw. Kami nakakatago pa kami doon sa mga tao eh. Di ba? Oh. Sabi ni Ernita Laguna Tudo, GP, panoorin mo yung LS ni Attorney Claire with Trillanes. Sinabi niya Trillanes na kahit hindi yung certified, honor pa din ng ICC.
nandun na tayo, mga kababayan. Ang pinag-uusapan natin dito, si Trillanes lang kasi nagsabi niyan. Iba pa rin pag legalidad ang pinag-uusapan natin. Okay? Yes, indeed, magagamit yung tawag dito yung transcript without certification. Pero kung pwede kasi yan sa magagaling na abogado, pwede, ang gagawin kasi nila dyan, questionin nila ngayon yung legality ng transcript. Legality tayo. Oo, alam ko yung sinabi na yan. Napanood ko naman eh. Meron naman, hindi nga lang buo, pero kung titingnan natin, when it comes sa batas lagi natin pinag-uusapan. GP, puro ka batas. Hindi ka naman magaling sa Oo, hindi nga ako magaling sa batas. 'Di ba? Hindi tayo abogado, pero nakakaunawa tayo kasi para makapag-isip ka ng tama, lagi mong sasabihin, lagi mong titingnan, paano ang counter-attack ng kalaban? Halimbawa, tinanggap, ginamit yung transcript without the certification. Hindi yan certify. Ang gagawin lang dyan ng kalaban, ika-counter lang nila yan. Questionin nila yung validity, di ba? Yung legality ng papel. Yan ba ay legal? Certified true copy ba yan? Hindi natin kailangan, sabi ko nga sa inyo, hindi nyo kailangan maging scientist para maintindihan yung mga bagay na yan. Kasi, dito nga sa Pilipinas diba nagagawa pa nilang baluktot ang tama ang mali. Lalo na dyan, o pag-usapang batas, syempre ang hanapin nila yung butas. Paano nila mabubutasan yung tinatawag natin na kalaban? Yung paano nila bubutasin yung hawak na alas ng kalaban? Syempre, through legality. Doon yun mabubutas Kaya kailangan, mas maganda, ito ay certified true copy. Para kahit anong gawin ng kalaban, i-counter nila yan, di ba? Wala silang magagawa. Nakalagay, certified true copy. Yes, Alex Sanchez, no? Kahit hindi tayo abogado, pero kailangan, mga kababayan, nakakaunawa tayo sa batas. Hindi tayo magaling, pero nauunawaan natin yung batas. Sabi ni Menandro ni Badura, GP, Bunizera, may people power daw si Morales sa Friday EDSA. Is it true? Tingnan natin, ano ba yan? People power ba yan o pipoy power? Parang pipoy power lang yan, walang buhok si Morales Diba? Angie Asuncion, Celiana, shoutout sa inyo. Elsie Molina, shoutout po sa inyo. Nakita nyo naman yung nginig ni Bato. Sa pagsasalita niya, paulit-ulit, wala silang jurisdiction sa atin. It's really a tantamount na binibigyan nila ng jurisdiction kapag binigay nila yung transcript, yung certification, o i-certify nila yung transcript. Di ba? Doon lang umiikot yung salita ni Bato. Dapat sabi niya, kung ang executive ay hindi pinapayagan na makipagtulungan tayo doon sa ICC, bakit ang legislative nakikipagtulungan? Kasi sa totoo lang, sabi ko nga kanina, matatapakan. 'Di ba? Kung kayo ay sumusunod sa ating batas ng 1987 Constitution, parang sinabi mo na kapag hindi nila binigay yung ayaw nilang i-certify yung transcript, lalabas po yan na sila ay protector ng mga kriminal. Diba? Hoy, si Jeffrey Malulan, PI ka raw Bato. Hinahamon kita kalbo, duwag Bisaya, bistak, GAGO. Sabi ni Rudy, paano nila mabubutasan ng video na buong mundo pwedeng manood na under oath yan? Hindi, ang video po kasi, yes, video siya, di ba? Pero iba po yung transcript. Ang transcript kasi, wala yang wala yan, kumbaga, walang labis, walang kulang. Nandun lahat. Nandun lahat. Di ba? Kasi pag video kasi, sasabihin lang nila yan. Alam nyo naman mga palusot ng mga kalaban Pero ito kitang-kita nyo po, etong si Bato talagang nanginginig at talagang paulit-ulit
takot talaga siya ICC ito mga to. Hindi lang naman siya ang takot eh. Remember, yung una at pangalawa na nag-meltdown itong si Sara Duterte? Di ba na nagpa-press con din siya? Sinabi niya yon na sila ay takot talaga sa ICC. Oh. Alright? So next topic tayo mga ka-JP. Oh, sabi ni Kelly, dapat hayaan na ng DOJ yung ICC ang mag-imbestiga dyan, war on drugs, ni Digong at Bato. Nararamdaman na ni Bato yung nalalapit na pagdating ng ICC warrant of arrest sa kanila ni Digong. Nahulog sila sa sarili nilang patibong eh. Diba? Okay, pag-usapan naman natin ito. Siyempre, tungkol pa rin ito sa ICC, ay tungkol pa rin ito sa nangyari na investigasyon sa Senado. Itong si Coco Pimentel, mga kababayan, ay naguhugas kamay. Bakit ko nasabi na si Coco ay naguhugas kamay? Ito po, wait lang. Medyo delay ang dating sa akin ng ano . Delay. Nanindigan si Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairman Coco Pimentel na hindi siya naiimpluwensyahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon sa sinasabing patayan sa war on drugs. Kasunod ito ng batikos laban kay Pimentel dahil sa pagpayag na malayang makapagsalita ang dating Pangulo kabilang na ang paulit-ulit na pagmumura. Nanindigan ng senador na hindi na siya taga-suporta at hindi na rin siya malapit na magkaibigan ni dating Pangulong Duterte. Dating kilala ni Pimentel kilala si Pimentel na taga-suporta at tumulong sa pangangampanya ng dating Pangulo dahil magkasama sila sa partidong PDP Laban. Nagkalamat ang relasyon ng dalawa matapos ang botohan sa National Assembly ng partido noong 2021 kung saan pinalitan ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi si dating Senador Manny Pacquiao bilang Pangulo ng PDP Laban. I'm no longer his supporter now. So we have our political differences. We do not communicate. Hindi na kami close. And he has absolutely zero influence over me, especially on the way I think. So when I write the committee report, our past relationship, our past friendship, our past dealings will have zero influence over me. Even our present disputes will also not affect my way of thinking. I will just look at the evidence. I will follow the evidence. Nilinaw din ni Senador Pimentel diba? Mga kababayan, sila ay hindi na raw sila friends ni Digong. Diba? So, naguhugas kamay. Pero kung titingnan ninyo, alam mo kasi, hindi ko alam kung professionalism lang yung pinapakita ni Coco during the hearing na lumapit pa siya Yung during the recess, yung nagwawala na si Duterte na sinasabi niya, ay hindi tayo aalis dito. Dito lang talaga tayo. Tapusin natin to hanggang bukas. Kailangan nating tapusin, sabi niya gano'n. Lumapit pa itong si Coco Pimentel. Hindi ko alam kung nagmano ba yon o hinawakan yung kamay ni Digong. Mga kababayan, I don't know kung yan ay sign of respect lang bilang isang professional. But the thing is, kung yung bagay na yun, sabihin natin professionalism. Pero, tingnan natin kung paano siya mag-preside doon sa Senado during the interpolation. Nakikita ko masyadong mahina Diba? Masyadong mahina. Kasi kung ikaw, like, eto kasi yung, kung hindi na kayo friend, kung hindi mo pinagtatanggol, kagaya ka sana ng gagawin nitong si Jinggoy. Or nung ginagawa ni Jinggoy. Tingnan nyo yung banat niya kay Laila de Lima. It was not Laila de Lima yung dapat pinag-uusapan doon. Pero si Laila de Lima ang ginigisa ni Jinggoy Estrada. Yes, indeed. Ay si Jinggoy ay makikita talaga natin na pro-Duterte. But then again, mga kababayan, the topic of or the, what do you call it, the subject, yung ginagawa ni Jinggoy is not actually si Digong. Ito was Laila de Lima na gusto niyang maipit. Di ba? Kasi kung ikaw galit, ako galit sa'yo.
syempre ikaw ang atakihin ko. Hindi ako magpapakita ng awa sa'yo. Di ba? Magiging ano ka, magiging strong ka. Eh, ang dating sa akin nito ni Coco Pimentel, ay napaka-weak. Di ba pinapayagan mo? Inagaw na nga yung faction ninyo dati sa PDP laban. Napunta kay Ladigong. Eh kung hindi ka na supporter niyan, you are no longer, rather, a supporter of Diggs. Di ba dapat it should be noticed by us? Manonotice natin yan. Di ba loyalista? Shoutout sa'yo. Eh wala po tayong nakitang ganun eh. Hindi ko alam kung kaya siguro nagsasalita si Pimentel ngayon at yung pinakita ko sa inyo kanina that he also wanted to certify the transcript papunta sa ICC or sino man daw ang manghingi. Hindi ko alam kung ito ay damage control na lang kasi maraming umatake sa kanya eh. Di ba? Maraming umatake sa kanya nung after po ng hearing. Binanatan siya ng binanatan. Eh, alam nyo naman, tatakbo itong mayor ng Marikina. Oh, kung di ako nagkakamali, mayor ng Marikina. It will affect yung kanyang candidacy. Oy, shoutout sa'yo, Banat Boy, ha? Kailan ka ulit magbablog na? Yun na nga, mga kababayan, going back. Ang tingin ko dito, na ginagawa ni Coco Pimentel ngayon, is, kailangan niya na magpasikat. Kailangan niya kahit papano bawiin yung mga pagkakamali niya during the hearing. Nakita natin yung mga trapo. Di ba? Kasi kung ikaw, wag na natin tingnan yung pagiging magkaibigan, pagiging supporter. Tingnan na lang sana natin yung ikaw ay maging patas. Sabagay, mahirap maging patas talaga pag ikaw ay supporter eh. Di ba? Pag ikaw ay sabihin natin, once upon a time na kayo ay naging magkakampi or meron kayong hidwaan pagdating sa faction ng PDP laban. Pero makikita mo talaga yon ang kahinaan ng isang leader. 'Di ba? Mahina siya, hindi niya na awat si Digong. Hindi ko rin alam, sabi ng iba paliwanag sa akin, GP, huwag mo naman tirahin si Coco. Bakit? Eh baka naman pinayagan lang niya talaga na magdadakdak si Digong. Tinitingnan ko rin yung aspeto na yon. Totoo ba? Naku nga, panoorin ko nga ulit. Pinagtyagaan ko ulit yun, 6 na oras. Sabi ko, mahirapan ako makumbinsi dito eh. Pwede. Kaya lang, mga kababayan, si Digong talaga ang nagpalaglag sa sarili niya. Hindi dahil pinayagan siya ni Coco. GP, tingnan mo na lang. Huwag ka nang kumontra sa amin. Tingnan mo na lang na talagang itong si Coco Pimentel, pinayagan niya na magsalita si Digong. Kaya ayun, huli. Sabi ko, hindi eh. Iba talaga ang stand ko. Iba talaga ang stand ko. Kay Coco Pimentel, ang stand ko sa kanya, hindi niya kayang mag-handle ng isang committee, 'di ba? Siguro kaya niya pag hindi si Digong ang kaharap. Ngayon GP, ngayon nagbabawi talaga. Kaya ngayon sabi niya, dahil nga ang desisyon ni Chis Escudero is to certify the transcript kahit sino pa ang manghingi at yun din ang stand niya. Diba? Yan mga karuds, parehas tayo. Mahirap maging patas kapag supporter ka. Buti na lang, laging nasa tama si PBBM. Correct. Diba? Hindi si Banat Boy yun, si Banat Boy. Si Banat Boy ito. Kambal, si Banat Boy ka daw. Patay tayo dyan. Oh. Sabi ni Nikki Bulinaw, bato-bato sa langit, ang magsambit siguradong sasabit sa ICC. Si ICC na lang ang makakapagsabi sino-sino nga ba ang kanilang nasungkit na ebidensya sa kanilang pagdinig. Ngayon pa lang kita na sino ang mga nakakabit. Diba? Mga kababayan? Hindi. Ito po, opinion ko lang naman. Opinion ko lang. Iba ang opinion nyo ng iba sa atin. It might be yung iba dyan ay kaparehas ng opinion ko, pero yung iba rin na nagsasabi nga sa akin. Kasi, sabi ko, titirahin ko talaga yan eh. Titirahin ko talaga yan si Coco, mahina eh. Napaka-weak niyang
maging chairman. Hindi siya kagaya ng Quadcom, wala siyang guts eh. Walang tapang. Yun kasi ang hinahanap ko, it was like Miriam Defensor Santiago, matapang. Di ba sa Quadcom, matapang. Paduano, Acop, Abante, Dan Fernandez, Ace Barbers, yung mga ganong tipo. Di ba? Pero ganun pa man, may points ka pa rin sa akin. Dahil sa kawikan mo, eto na lang, babawi ako sa mga makakoko dyan, sa mga taga Marikina. Okay? Babawi ako. Okay? Ganito na lang. Meron pala na idinulot ng kagandahan or nagkaroon tayo ng advantage dahil sa kawikan o kahinaan ni Coco Pimentel. O, ayan na, bumabawi na ako. Bumabawi na ako, huwag na kayong magalit. O, magkakaiba tayo, pero babawi ako. Sabi ko nga, may magandang idinulot yung kahinaan ni Coco Pimentel. Dahil sa kanyang kahinaan, napabayaan sa Digong na magsalita. Patas? Oh. Oh, ha? Oh, di ba duwag si Pimentel? Pero gamitin natin 'yan na maging constructive criticism. 'Di ba? Dahil sa kaduwagan ni Pimentel, nahuli, nakabit, nabuking, napabayaan si Digong magsalita. Oh. Ang galing lumusot ni GP, no? Sabi ni Josephine Estrella, ayaw ko na kay Pimentel. Iyon ang gusto kong i-point out sa inyo. Although ngayon ay nagbabawi siya, sinasabi niya na siya ay papayag, kagaya po ni Chis Escudero, pero yun ay pambawi niya na lang yun. Diba? Bibigyan ng access ang lahat sa report ng subcommittee kabilang ng International Criminal Court na nag-iimbestiga sa crime against humanity kaugnay ng war on drugs. Sa pagdinig, inako ni dating Pangulong Duterte ang responsibilidad sa sinasabing patayan sa kampanya at dinaming inutusan niya ang mga pulis na udyukan ng mga kriminal na manlaban para magkaroon sila ng dahilan na patayin. Ayan. Wala eh. Talagang ganun talaga ang buhay. Sabi ko nga, ginawa talaga ng Panginoon. Siguro, pinagkaloob ng Panginoong Diyos na ang mangyari, hayaan na magsalita itong si Digong para sa kanyang sariling bibig na. Kumbaga self-confession. Diba? Tama ka, Ispay Hagibis. Palakpakan pa sila. Yun pala, yun ang ebidensya. Akala nila, sa pagpalakpak nila, panalo sila. Sabi nila, wala. Tinalo ko yun ni Digong. Siya pa rin talaga ang nag-preside o siya pa rin ang parang nanaig. Mali kayo doon. Spaghetti yun. Diba? Josephine Carpio, good evening sir. I like your page. Very informative. Salamat po sa lahat ng mga nakaka-appreciate. O baka naman, yung kaibigan natin dito, si Banat Boy, baka meron pang hindi subscribe dyan. Subscribe kayo. Makulit din yan. Sabi ni Jose B. Vicencio Inigo, kung sa paningin ng mga tao at ng didishit ligtas sila, pero tandaan nila sa paningin ng Diyos, hindi sila makaliligtas. Walang kasamaan ang magtatagumpay laban sa kabutihan. In fact, mga kababayan, nagdugtungan ko na lang din to no? Hindi po makaliligtas. Dito pa lang may pag-uhusga na. Dito pa lang may pag-uusig na ng nangyayari sa kanila. At sa sarili nilang mga bibig nanggagaling po ang ebidensya. Di ba? Alright? Correct, Minandro ni Badura. Trap si Digonggong. Okay, next topic. Ang bilis ni GP.